Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kababayan na Muslim, sa ating po, magandang gabi po sa inyo dyan. Ito po, pag-uusapan po natin ngayon ang mga kautangan. Okay? Ang source po natin ngayon, dahil para sa kautangan, ang Bureau of Treasury. Ito po, i-share ko po sa inyo. Noong January 2025, so 4 months ago, 16.31 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Subhanallah. Pagdating naman ng February, after 1 month, naging 16.63 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Tumaas po ng 2% from January to February po. So, hindi po itong magandang balita para sa mga kababayan po natin. So, konektado dito sa utang, may nabalitaan po tayo. Malamang alam niyo na rin po na bibili po ang Pilipinas ng 20 units ng F-16 fighter jet. Tawag nila dyan Fighting Falcon sa Amerika, worth $5 billion. Subhanallah. So, ang hindi natin alam ay kung paano babayaran ito, no? Kung ipauutang ba sa atin ni Donald Trump, ni President Trump, itong 20 units na F-16. Alam naman po natin na si President Trump, businessman yan. So, inaprubahan na po ng Amerika ang purchase na to, 20 units of F-16 fighter jets. So, itong mabigyan lang natin ng konting informasyon itong F-16 Fighting Falcon. Ito po unang-unang inilabas or pinalipad noong 1974 po. Medyo luma na po ito. Pero maganda pa rin po ito, in service pa rin po ito. So maganda pa din. May mga units kasi na medyo modelo dito pero hindi na po ginagamit, hindi na po in service. Pero itong 1974 F-16, marami pong bansa ang gumagamit nito, marami bansa ang bumili nito sa Amerika. So, ang pagbenta nito kaugnay din ito sa napabalitang may bagong fighter jet na ididisenyo, no, ng Amerika. Ang tawag dyan F-47. So medyo futuristic ang design nito. I-release ito 2029. So after 4 years, palilipa rin na yan. So ginagawa na po yan. Ang nanalo po dyan sa bidding na yan, sa pagkakalam po, yung Boeing. So Boeing ang gagawa niyang F-47. Futuristic po ito. Ang design nito classified pa. Hindi pa po inilalabas sa publiko kung ano magiging design nito. Pero kung makikita nyo sa Google, may mga artist rendition na po na design ang fighter jet nito. Pero maganda siya, talagang pang futuristic ang design. So ito pong unang babahagi ko sa inyo, na i-share ko sa inyo, at isa pong next part po na i-share ko sa inyo ay tungkol sa OFW po tayo. OFW topic po tayo ngayon. So, ang Supreme Court po ng Pilipinas, ang Korte Suprema ng Pilipinas, inaprubahan po, upholds the mandatory SSS coverage for OFW. So, ito po, mainit-init pa, straight from the oven itong balita na to. Lahat po ng OFW na i-deploy, kailangan na po nating magpamiyembro sa SSS. So, ang eksaktong lumabas sa Supreme Court na batas na sandali po i-share ko po sa inyo. Ito po. Babasahin ko po sa inyo para medyo kompleto ang detalye. Okay? The Supreme Court upholds mandatory SSS coverage for OFWs, but strike down
payment requirement for OEC. So, ang ibig po sabihin nito, meron kasing batas na meron kasing panukalang batas noon na hindi ka pwedeng issue ng OEC kung wala kang SSS. So, hindi na po tinanggal po muna ng Supreme Court yung kailangan mo muna magbayad ng SSS bago ka bigyan ng OEC. Tinanggal muna po nila yon. So, ito po yung kumpletong makikita niyo po ang batas na to, no? Ang pangalan po ng batas na to is Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So basahin niyo lang po, i-google niyo lang po yan, makikita niyo, mababasa po niyo yan sa section 7 po. Section 7, doon niyo po makikita yung kumpletong provision ng batas na yun, ano. Ang advice ko po sa mga OFW, sa mga kababayan nating OFW, kung nasa Pilipinas kayo, nakabakasyon kayo, dumiretso na kayo sa SSS. Or pwede muna kayo dumiretso sa PUEA. So, mga 2 or 3 days before kayong nagbabalak muna ng OEC, pumunta muna kayo sa SSS. Or, the other way around, pumunta muna kayo sa PUEA, kuha kayo ng OEC, pag ni-require nila ng SSS contribution, so yun na nga po, kailangan nyo na po muna pumunta sa SSS na magbano kayo ng contribution nyo. Yun po ang aking suggestion. So, ang tawag po dyan sa ano na yan, actually, ang batas na yan, yung RA 11199, sa panahon po ni Tatay Digong yan na ipasa. So, syempre, okay, ang ano niya, ang wisdom niya dyan, kailangan po talaga natin lahat na magkaroon ng SSS for our benefit din yan. Para sa benepisyo din natin yan pagka naging senior citizen na tayo. Inshallah. So, ayun po. Another OFW balita po tayo sa Myanmar po. Ito po ang latest na balita dun sa Lindol, ano. Ito po, babasahin ko po sa inyo. Nilabas po ito ng isang mainstream media. Basahin ko po sa inyo, ha. Basahin ko po sa inyo yung nakasulat. Efforts are ongoing to locate 4 Filipino teachers who are still unaccounted for in the wake of the catastrophic earthquake that hit Myanmar last week. Tukol po ito sa lindol na naganap sa Myanmar at sa Thailand. 4 po na Filipino teachers ang po doon, ang nasalanta po ng lindol. Ito po, ituloy ko po, ha. A team from the Philippine Embassy has arrived in Mandalay and is actively reaching out to hospitals where both survivors and victims from the wreckage are being taken. So yun po. In continuation po, the Department of Foreign Affairs remains hopeful that the four teachers will be found alive. The embassy believes that they were inside the Sky Villa building in Mandalay when the earthquake struck. So, pagdasal po natin, no, na ma-recover yung 4 na teachers, no, yung 4 teachers na yun, at inshallah, maayos po sila, makasurvive po sila sa lindol na naganap doon, ano. Ito po yung next, the last 4 OFW. Ito po, dumako po tayo sa Qatar. Nabalitaan po natin na nagkaroon po nagsagawa po ng rally or assembly sa Qatar, no, ng mga Pilipino. 17 po, 17 na Pilipino ang nakulong po sa Qatar dahil po dun sa rally na ginawa nila. So ito po ang write-up, no. Ito po ang write-up ng isang mainstream media din, no. Okay, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak on Thursday announced the provisional release of the 17 Filipinos arrested in Qatar for unauthorized political demonstration. So provisional release po. So, pinarol, ang ibig sabihin nila, sa layman's language, binigyan sila ng parol. Pinalabas muna sila, pero under investigation pa. At ang masama po nito, ayon dito kay DMW Secretary,
The investigation is still ongoing on the matter, on adding that the Filipinos cannot come home yet to Manila. So mayroon pa masamang balita doon. Under investigation pa po yung 17 na Pilipino at nakaban po sila na umuwi muna sa Pilipinas. Hindi po muna sila makakauwi ng Pilipinas hanggat hindi po natatapos yung investigasyon. Pero pinauwi na raw. Pinauwi na raw sila sa kanilang mga bahay doon sa Qatar. Pinauwi na muna sila pero under investigation pa rin. So, yun po muna ang ating yun po muna ang ating yun po muna ang may share ko sa ngayon. Dito po tayo sa last part ng ating vlog, ang socio-political biography. Ang i-share ko po sa inyo ay si Dr. Richard Mapa. Si Dr. Richard Mapa po, isa po siya sa PDP bet, no? Senatorial bet ng PDP. Isinama po siya ni Tatay Digong. So Duterte na sila, no? Dati siyam sila. Dinagdagan nila si Dr. Richard Mata. Si Dr. Richard Mata po isang pediatrician. Isa rin po siyang vlogger. Pinanganak po siya sa Davao City. So kaya siya sinama ni Tatay Digong. For sure, kilala niya to. Isa pa po, doktor po siya, pediatrician, at ang medyo siguro man yung iba pong makakapanood nito, alam na rin po nila na tiyuhin po siya ni Senator Bongo. So related sila. Uncle siya ni Senator Bongo. Yung nanay ni Dr. Mata yung nanay ni Senator Bongo, pinsan ni Dr. Richard Mata. So, yun po. Maraming salamat po. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel at napadaan kayo, huwag pong kalimutan na i-like, mag-subscribe at i-share itong video na to. At click nyo na rin po notification bell para isa po kayo sa mga maunang makakita ng aking mga latest video. Maraming salamat po. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.